Kabanata 1741 hanggang 1750. Kabanata 1741. Gumastos si Zarain ng napakalaking halaga para upahan ang mga matanda ngunit malalakas na mandirigma para lumaban para sa bansa. Dumating na ang desperado na oras, na pinilit si Zarain na gamitin ang lahat ng kanilang trump card. Kung hindi mapalitan ni Zarain ang tide, mapapahiya ito at mawawala pa ang international status nito bilang superpower. Gaya ng bilin ni Zarain, 4 na ranggo 7 mandirigma ang matiig ang naghihintay sa pagdating ni Levi. Ang unang mandirigma ay mukhang isang itim na ambon, at walang sino mang nakakakita ng kanyang anyo ng malinaw. Siya ay Silhouette, ang pinuno ng Obliterating God. Isa itong organisasyong assassin na dalubhasa sa pagkuha ng mga Supreme Class Warriors. Bukod sa pagiging rank 7 warrior, siya ay isang mahusay na assassin, na may kakayahang makihalo sa anumang kapaligiran at bagay ng walang kahirap-hirap. Higit pa rito, napatay niya ang 3 rank 7 warriors dati. Ang pangalawang manlalaban ay 2 metro ang taas at mukhang pula ang buong katawan. Nag-mutate ang kanyang katawan, dahil siya ay na-eksperimento sa iba pang gamot at serum ng isang lihim na organisasyon mula noong siya ay bata pa. Isa pa, siya ay nakita bilang isang hindi mapatay na halimaw, dahil siya ay malakas at may hindi malalampasan na balat. Kaya naman, siya ay pinamagatang demonic dragon. Susunod, ang lightly armored third warrior ay maaaring umatake ng ilang beses na mas mabilis kaysa sa bilis ng tunog, kaya tinawag na God of Lightning. Ang pang-4 na mandirigma ay isang napakarilag na blonde na nakadamit ng mga nakasisiwalat na damit. Kaya niyang kontrolin ang kanyang superpower mula noong siya ay isang batang babae sa kanyang tribo at naging isang mangkukulam sa kanluran. Napakalakas ng kanyang superpower na kaya niyang kontrolin ang lahat ng bagay sa mundo, kaya tinawag siyang Enchantress. Lahat sila ay kilala na pinakakilalang mandirigma sa Zarain. Maliwanag na ipinakita ni Zarain ang lubos nitong determinasyon na pigilan si Levi sa pamamagitan ng pag-anyaya sa kanilang lahat ng sabay-sabay. Habang ipinagpatuloy ni Levi ang kanyang paglalakbay, nadama niya na ang mga taong gustong hamarang sa kanyang daraanan ay nabawasan. Sa huli, si Levi ay hindi nakatagpo ng anumang kalaban. Samantala, mukhang nanlumo si Jared hindi nagtagal pagkatapos niyang magising. Iniwan na ba ako ni Zarain? Sa kaibuturan, alam ni Jared na pinapahalagahan ni Zarain ang reputasyon nito higit sa lahat, kasama na siya. Biglang huminto sa paglalakad ni Levi at sumigaw, "Lumabas ka na. Nakita ko na kayong lahat." Sa sumunod na sandali, 3 figure, Enchantress, Demonic Dragon, at God of Lightning, ang humakbang pasulong. Gayunpaman, tanging Silhouette ang wala saan man. Dahil ang Silhouette ay nagdadalubhasa sa pagpatay, hindi niya kailanman ibubunyag ang kanyang kinaroroonan. 3 rank 7 warriors sa kabuuan. Nagulat ang mga tao sa buong mundo nang makita ito. Kung tutuusin, hindi nila akalain na may sapat na impluwensya si Zarain para suportahan ng kanilang rank 7 warriors ng sabay-sabay. Ito ay isang bagay na hindi makakamit ng ibang bansa, at maging si Erudia ay naiinggit dito. Gayunpaman, ang tanong na mayroon ang lahat ay, kakayanin kaya ni Levi ang mga pag-atake ng 4 na rank 7 warrior? Matapos magpalitan ng tingin ang rank 7 warriors, sumigaw ang Enchantress, "Magsimula na tayo." Habang sinisimulan ng Enchantress ang kanyang spell, biglang nagbago ang kapaligiran sa harap ng mga mata ni Levi. Ang bundok at kagubatan ay naging malawak at magulong karagatan. Hindi napigilan ni Levi ang sarili, dahil nasa mata siya ng bagyo. Ang biglaan at dramatikong pagbabago sa kapaligiran ay nagpahirap kay Levi na umangkop. Iyon ang kapangyarihan ng Enchantress na kontrolin ang lahat, pati na ang kapaligiran. Samantala, nagsimulang ilunsad ng Diyos ng Kidlat ang kanyang pag-atake ng 5 beses na mas mabilis kaysa sa bilis ng tunog. Ang kanyang gawain ay iligtas sina Byron at Jared habang inilalapit ang Demonic Dragon kay Levi. Inaasahan, natapos ito ng Diyos ng Kidlat sa isang kisap mata. Bam! Dahil kilala ang Demonic Dragon na napakalakas, may sabi-sabi na kaya niyang basagin ang bundok sa isang suntok lamang. Inipon ng Demonic Dragon ang kanyang lakas para suntukin si Levi nang nasa paligid na siya ni Levi. Kasabay nito, ang Silhouette ay lumitaw mula sa dilim upang patayin si Levi sa bilis ng kidlat. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 1742.
Ang mga aksyon ng apat na mandirigma ay ganap na nakasynchronize. Bukod pa rito, ginamit ang kanilang kakaibang lakas upang ilabas ang kanilang potensyal sa maximum. Para bang pagliligtas sa mga tao at pagpatay sa lalaki ay malapit ng makumplito sa isang hininga. Ang sinumang nakasaksi sa labanan ay nakaugat sa lupa. Nakakatakot makita ang apat na rank 7 warriors na magkakasama. Natatakot ako na si Levi lang ang nararapat sa ganoong pagtrato. Malinaw na determinado si Zarain na pigilan siya. Pagkatapos ng lahat, nagamit na ni Zarain ang lahat ng trump card nito ng sabay-sabay. Kung ganoon, dumating na ang misteryosong lalaki sa pagtatapos ng kanyang paglalakbay. Ang mga Dragonites ay ganap na nataranta nang matanggap ang balita. Alam ng mga mula sa Shield na ang apat na rank 7 warriors ay ang pinakamalakas na mandirigma sa Zarain at katumbas ng Erudias Eragon. Gayun din, ang mga hindi kilalang sikreto at mga master ay nasa kamay ng rank 7 warriors. Kapag nakialam na sila, sino ang makakapigil sa kanila? Sa larangan ng digmaan, ang apat na rank 7 warriors ay walang putol na nag-coordinate ng kanilang mga welga. Una, binago ng Enchantress ang kapaligiran para makaabala kay Levi. Pagkatapos, ang Diyos ng Kidlat ay nag-teleport ng demonic dragon sa gilid ni Levi upang ilunsad ang kanyang pinaka-nakamamatay na pag-atake kay Levi. Naniniwala ang rank 7 warriors na walang paraan na makayanan ni Levi ang kanilang mga pag-atake. Una, na-spellbound siya ni Enchantress, kaya hindi nakatutok si Levi sa pakikipaglaban. Pagkatapos, ang Diyos ng Kidlat ay naglunsad ng isang sorpresang pag-atake sa bilis ng Kidlat. Kaya naman, hinding-hindi naiwasan ni Levi ang pag-atake ngunit kinailangan itong harapin ng direkta. Sa ganoong sitwasyon, halos zero ang pagkakataon na makayanan ni Levi ang malakas na suntok ng demonic dragon. Kahit na makaligtas si Levi, naroon ang silhouette para patayin siya para tapusin siya. Isinasaalang-alang na ang mga kasanayan at lakas ng rank 7 warriors ay higit pa sa antas ng mga ordinaryong mandirigma, walang sino man ang umaasa na makakaligtas kay Levi. Sa sandaling inilapag ng demonic dragon ang kanyang suntok sa dibdib ni Levi, naramdaman ng lahat na isang bomba ang sumabog at nabuo ang isang ulap ng alikabok na kabute. Bukod dito, ang silhouette, bilang master ng assassination, ay lumitaw sa itaas ni Levi. May hawak siyang dalawang talon na napapalibutan ng mga kidlat. At saka, ang mga blades ay gawa sa meteorite at maaaring tumagos sa anumang bagay sa mundo. Boom! Kumpiyansa ang demonic dragon na napunta sa kanya ang kanyang malakas na suntok kay Levi. Puff! Puff! Naniniwala rin ang silhouette na ibinaon niya ang kanyang mga blades sa leeg ni Levi. Gayunpaman, nagbago ang kanilang mga ekspresyon nang mapagtanto nilang nawala si Levi. Saan kaya siya nagpunta? Ito ay imposible. Alam ng silhouette na hindi maarok ang bilis ni Levi kung matagumpay niyang maiiwasan ang kanilang mga welga. Nagkaroon sila ng ilusyon na ngayon lang nila pinatay si Levi dahil nakita si Levi sa lugar na mas mabilis kaysa sa Diyos ng Kidlat. Sa madaling salita, ang nataman lang nila ay ang clone ni Levi na nilikha niya nang kumilos siya sa bilis ng Kidlat. Shadow Clone. Sa pamamagitan nito, ginamit muli ni Levi ang kasanayan. Sa oras na iyon, sa wakas ay nalaman ng silhouette kung ano ang mali. Ginamit ni Levi ang Shadow Clone upang lumikha ng isang clone at umalis sa gitna ng larangan ng digmaan. Boom! Sa susunod na sandali, ipinakita si Levi sa tabi ng Diyos ng Kidlat, na kinuha lamang mula sa kanya sina Byron at Jared. Sa madaling salita, ang bilis ni Levi ay mas mabilis pa sa Diyos ng Kidlat, na may superpower. Bam! Snap! Sa isang suntok lamang ni Levi, ang Diyos ng Kidlat ay nagkapira-piraso. Somersault Strike. Kasabay nito, hinayla ni Levi ang Northern Excalibur. Swoosh! Bago pa makapag-react si Enchantress, hiniwanan ni Levi ang kanyang lalamunan gamit ang Northern Excalibur na nabasag kanina. Sa sandaling gumuho ang Enchantress, nagbago ang kapaligiran at naging normal muli. Ang malawak na karagatan ay bumalik agad sa isang bundok at kagubatan. Gayunpaman, hindi nilayon ni Levi na huminto. Sa sandaling lumitaw siya sa likod ng demonic dragon, nagbumirang ang Northern Excalibur at bumalik sa kanyang kamay. Swoosh! Ang demonic dragon ay napatay sa isang mabilis na hampas sa isang kisap mata. Naramdaman ang panganib sa hinaharap, mabilis na tumakas ang silhouette sa lugar.
Gayunpaman, nawala muli si Levi at nagpakita sa likod mismo ng Silhouette. Mamatay. Sa pagkamatay ni Silhouette, ang apat na rank 7 na mandirigma ay nalipol. Sino ang makatiis sa aking talem? Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 1743. Nakakaloka. Natahimik si Zarain, gayon din ang buong mundo. Sa puntong iyon, napatay ni Levi ang kabuoang rank 7 fighters ng magkasunod, kasama ang Diyos ng Thunder ni Zarain, sa kabila ng huling laban ay apat sa kanila ang laban sa kanya. Nakakakilabot, masyadong nakakatakot, kahit na ang mga alas mula kay Shield ay hindi makapigil kay Levi. Ang lakas niya ay hindi maintindihan. Nilabanan niya si Zarain ng mag-isa. Mayroon pa bang hindi nasisiyahan? Iyon ay ganap na pagkatalo ni Bruce. Paano natin siya lalabanan? Tinalo niya ang 5 rank 7 fighters. Kahit isang hukbo ay hindi magkakaroon ng pagkakataon. Lahat ng mga tao ni Zarain ay natahimik. Lahat sila ay nalilito, hindi alam kung ano ang gagawin. Para bang si Levi ay hindi magapi, at walang makakapigil sa kanya habang siya ay nagmarcha pasulong pagkatapos ipadala ang apat na manlalaban. Sa ngayon, may hukbong naghihintay sa kanya sa kabilang bahagi ng bundok. Bagamat alam nilang hindi mapipigilan si Levi, hindi lang nila kayang panoorin itong umalis. Ang kailangan lang nilang gawin ay bumili ng oras para makaisip sila ng paraan para patayin o pigilan si Levi. Sisingilan. Sa pagkakataong ito, may mas malalakas na manlalaban na binubuo ng mga martial artist at mga lalaking may superpower. Lahat sila ay parang nawalan ng malay habang ginagawa nila ang lahat para pigilan si Levi sa kanyang landas. Gayunpaman, kinaladkad ni Levi ang dalawang lalaking kasama niya at ipinagpatuloy ang paghugoy ng belang talam na mayroon siya, na nagbukas ng landas para sa kanyang sarili. Masyado siyang malakas, imposibleng pigilan siya. Namangha ang buong mundo sa sobrang lakas ni Levi. Ang mga erudian ay lahat ng fired up, curious tungkol sa Levi's identity. Siya ba ang napapabalitang Eragon? O bahagi ba siya ng hindi kilalang puwersa sa Erudia? Sabi nga, alam na ng mga Dragonites ang sagot, pero pinili nilang manahimik. Gusto nilang ilihim ito dahil napakaraming kasali. Nagsisimula ng mapansin ang mga Eragon sa puntong iyon. Maging ang ilan sa mga sinaunang paksayon ay nagiging hindi mapakali. Pagkatapos ng lahat, 5 rank 7 fighters ang napatay. Sa gayon, lumipas ang kalahating araw, at si Levi ay nagpatuloy sa paglusot sa larangan ng digmaan. Ang bilang ng mga namatay para sa mga kaaway ay nakakagulat. Walang makapagpabagal kay Levi habang papalapit siya ng papalapit sa hangganan ng timog ng Zarain. Gaano man kalaki ang hukbo, nagmamarcha lamang sila patungo sa kanilang kamatayan, lahat dahil si Levi ay kanilang kaaway. Hindi natin siya mapipigilan. Paano ito posible? Ginagawa namin ang lahat ng aming makakaya. Ito ay isang kahihiyan. Si Zarain ay nakakaranas ng kahihiyan na hindi kailanman bago. Anong gagawin natin? Lalabas siya sa hangganan ng Zarain sa humigit kumulang 6 na oras kung magpapatuloy ito. Hayaan na ba natin siyang umalis ng ganon-ganon lang? Magiging katatawanan tayo ng buong mundo. Mag-isip ka ng kung ano-ano. Mabilis. Kailangan natin siyang pigilan kahit anong mangyari. Bilisan mo. Wala na tayong maraming oras. Magulo si Zarain. Sa sandaling iyon, nakalimutan na nila ang lahat tungkol kina Byron at Jared. Ang mahalaga lang ay ang pagmamalaki ng bansa. Ginagawang tanga ni Levi ang mga ito, at kailangan nilang gumawa ng isang bagay upang harapin ito. Lumipas ang oras, at pagkatapos ng 2 oras, may nagsalita sa wakas. Nakuha na namin. Kuwit. Sige, maaari nating patayin ang 2 ibon gamit ang isang bato gamit ito. Kuwit-kuwit. Sa wakas ay nakaisip si Shield ng isang plano. Umurong. Babalik ang lahat. Utos ni Shield, itinigil ang operasyon para pigilan si Levi. Habang naguguluhan si Levi sa nangyayari, may ilang jeep na may armistice flag ang bumungad sa kanyang harapan. Gusto niyang makita kung anong pakulo nila, kaya hindi siya umatake. Ang buong mundo ay nanonood. Gustong malaman ng lahat kung ano ang plano ni Shield. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 1744. Bumaba sa jeep ang isang grupo ng mga lalaki at babae na nakasuot.
Mukhang karamihan ay mga manggagawa sa opisina sa halip na mga martial artist at mga lalaking may superpower. Sino kayong mga tao? Napaawang ang labi ni Levi habang nagtatanong. Kami, wala kaming masamang loob, ang aming kagalang-galang na panauhin. Nandito lang kami para mag-usap, sabi ng isang lalaki at isang babae sa harap ng crowd habang nakataas ang mga kamay. Oo, nandito lang kami para mag-usap. Walang kwenta kung ituloy ang laban. Mag-usap, may kailangan ba niyan? Umalis ka na lang at hayaan mong isama ko itong dalawang ito. Sir, makinig po kayo sa amin. Gumawa tayo ng deal. Maingat silang tumingin kay Levi. Anong deal? Na-curious si Levi. Sir, maaari nating ganap na iwanan ang nangyaring ito at ibalik ang ating puot sa isa't isa upang maging magkaibigan. Totoo yan. Wala naman talagang sama ng loob sa atin, so bakit ang gulo? Napangiti si Levi, paano? Hindi mo naman talaga kailangang pagsilbihan si Erudia. Bakit hindi ka nalang sumama kay Zarain? Nangangako kami sa iyo ng kahit ano. Kahit anong gusto mo, maging ang pagiging hari. Basta sumama ka sa Zarain, matutupad lahat ng hiling mo. Maging ito man ay lumalakas, yumaman, o nakakakuha ng higit na kapangyarihan. Ano mang nais mo. Kuwit. Ang dalawa ay marunong na negosyador at makipag-usap. Kahit sino ay madamay sa kanilang sama-samang pagsisikap kung hindi sila mag-iingat. Noon sa wakas na bunyag ang plano ni Zarain. Kung hindi ka namin mapipigilan, kailangan lang namin kayong i-recruit. Kung pumayag si Levi, ito ay pumatay ng 2 ibon gamit ang isang bato. Oo naman, ngumisi si Levi. Ano mang gusto ko, tama. Oo, kahit ano. Kami ang mga kinatawan ng Shield, kaya mayroon kaming mga serbisyo na tuparin ang anuman at lahat ng iyong mga kondisyon. Tiwala ang lahat ng naroon. Sige, napatingin sa kanila si Levi. Ang aking paghiling ay medyo simple. Gawin akong master ng Zarain. Gawin mo iyon, at sasamahan kita ng walang pag-aalinlangan. Natigilan ang lahat sa proposal niya. Gusto niyang maging master ng Zarain. Hay nako, ang katapangan. Imposible yan. Sir, huwag po kayong magbiro. Sincere kami dito. Naging malamig ang tono nila. Sinong nagsabi ng joke? Sobrang tapat ko dito. Wala ka bang sinabing gusto ko? Nasabi ko na ang gusto ko. Hindi mo ba ito tutuperin? Balik tanong ni Levi sa kanila. Umaalis ka sa linya dito. Ang mga lalaki mula kay Shield ay lahat ay nagalit. Kung hindi mo gagawin, scram. Iniwas ni Levi ang kanyang kamay sa hangin, nagpadala ng isang shockwave papunta sa mga tao mula kay Shield at pinalipad sila, kasama ang kotse. Pagkatapos, ipinagpatuloy ni Levi ang kanyang marcha, natuloy ang pagtatapos ng negosasyon. Dahil doon, nagkagulo si Shield. Noong una ay inakala nila na ang alok ay hindi maaaring tanggapin ni Levi, ngunit hindi nila inaasahan na si Levi ay maglalagay ng ganoong kondisyon. Nagpatuloy si Levi habang ipinagpatuloy ng hukbo ang kanilang misyon na pinigilan siya. Hindi ito gagawin. Wala ng oras. Aalis siya sa Zarain sa loob ng 3 oras. Kahit napatay na sina Byron at Jared, hindi natin siya hahayaang umalis. Anong gagawin natin? Kailangan namin ng mga ideya. Mabilis. Kuwit. Lumipas ang oras at may 1 oras pa bago tumawid si Levi sa hangganan. Wala na tayong pagpipilian. Gamitin natin yan. Ano? Yun. Nasisiraan na ba kayo ng bait? Ito lang ang pag-asa natin. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 1745. Hindi ako papayag dito. Sobra na. Oo, pangalawa ko yan. Ito ay kabaliwan. Isipin mo ang mga responsibilidad na dapat nating harapin kung gagawin natin iyon. Wala pang nakagamit niyan simula nang umiral ito. Lalaban tayo sa buong mundo kung tayo ang unang gagamit nito. Alam mo ba kung gaano kalaki ang kahihinatnan nito? Karamihan sa mga tao doon ay laban sa panukala. Parang bawal sa kanila. Ano sa tingin ninyo ang dapat nating gawin noon? Wala pang 1 oras. Kami ang magiging nakikitang katatawanan sa buong mundo. Isipin mo, isang napakalaking bansa na hindi kayang pigilan ang isang tao na umalis. Pupunta tayo sa kasaysayan bilang kahihiyan ng bansa. Tayo ang magiging pinakamabigat na makasalanan ng bansa. Bulalas ng nagmumungkahi. Katahimikan ang namayani pagkatapos. Nahihiya na tayo.
Ang pagtrato ni Levi sa larangan ng digmaan na parang palaruan. Wala nang pride si Zarain. Bilisan mo at magdesisyon. Wala nang maraming oras. Udyok ng lalaki. Sige, inaprubahan ko ang paggamit niyan. Ako rin. Pareho dito. Kuwit-kuwit. Matapos magsimula alang ang mga kalamangan at kahinaan, ang lahat ng mga miyembro ay nagkasundo. Teka, hindi natin magagamit ito sa pangalan ni Shield, ni Zarain. Sabi ng isang lalaki. Ano ang dapat nating gawin kung gayon? May nagtanong. Maaari nating hayaan si Bruce na i-activate ito, gawin itong parang personal vendetta simula nang hulihin ng lalaking iyon ang kapatid ni Bruce. Kung may mangyari man, si Bruce ang magiging scapegoat. Kuwit-kuwit, mukhang maganda. Sumasang-ayon ako. Ipatawag agad si Bruce. Kuwit-kuwit, nang makuha ni Bruce ang balita, napatulala siya. Ano? Seryoso ba kayong lahat dito? Oo, at kailangan mong gawin ito sa pangalan ng lab. Panahon na para mag-ambag ka sa ikabubuti ng bayan. Ito ay isang nagkakaisang desisyon na hindi mo maaaring tanggihan. Sabi ng kinatawan ng Shield. Paano ang kapatid ko? Napagtanto ni Bruce. Pag ginamit natin yan, mamamatay din siya. Hindi ito ang oras para sa personal na damdamin. Ang pagmamataas ng bansa ay nasa linya. Huwag kang mag-alala, maaalala ng bansa ang sakripisyo ng iyong kapatid. Nag-alinlangan si Bruce ng isang buong minuto ngunit sa huli ay pumayag. Sige, tatawagan ko ang lab ngayon din. Napakahalaga ng oras, kaya hindi na ito pinag-isipan ni Bruce at nakipag-ugnayan sa lab na sumusuporta sa kanya. Sa lalong madaling panahon, tinanggap ng lab ang utos at sumang-ayon na tanggapin ang buong responsibilidad. Sa gayon, ang lahat ay nasa Bruce at Bruce lamang kung may nangyaring mali. Mayroon tayong 40 minuto bago siya lumabas sa hangganan. Ang armas ay ilalagay sa loob ng 15 minuto. Ang orasan ay tikang. At pagkatapos, 25 minuto na lang ang natitira bago tumawid si Levi sa hangganan. Iyon ay isang tigang na disyerto sa timog, at kinaladkad ni Levi ang dalawang lalaking kasama niya habang naglalakad siya pasulong. Walang tao sa harapan niya para pigilan siya. Sa mga mata ng lahat na nanonood, parang sumuko na si Zarain. Sabi nga, inakala pa rin ng ilan na may something si Zarain. Hindi lang nila alam kung ano iyon. Nakalock ang target. Handa na ang lahat. Nagpadala ng mensahe ang lab. Oras na. Sa wakas ay gagamitin na nila ito. Ang pinakamakapangyarihang sandata na kilala nila, God Scepter. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 1746. Ito ang obra maestra na nilikha mula sa pakikipagtulungan sa pagitan ng mahiwagang lab sa likod ni Bruce at Shield. Isang sandata ng malawakang pagkawasak. Wala talagang nakakaalam kung ano iyon. Kung ito man ay isang electromagnetic railgun, isang laser, o kahit isang bagay na biological. Walang ideya. Ang alam lang nila ay ang God Scepter ay ang sagisag ng kalamidad. Ang pag-activate nito ay ginagamit ng kabuuang pagkasira. Walang depensa sa mundo ang makakapigil dito. Ito ay naiiba sa deicide ni Jared dahil pinupuntirya lamang nito ang maliliit na lugar na pinag-isa sa mga martial artist at mga gumagamit ng superpower. Ang God Scepter, sa kabilang banda, ay sumasakop sa isang mas malaking lugar. Ito ay magtapon ng basura sa anumang bagay sa loob ng lugar na iyon. Pinangalanan itong God Scepter sa simpleng dahilan, dahil ito sa paghatol ng Diyos. Safe to say, ang kapangyarihang taglay nito ay lampas sa anumang bagay na may isip. Talagang iyon ang lab pati na rin ang huling trump card ni Shield, kaya nag-aalangan silang gamitin ito. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Nais nilang itago ito sa mundo upang magkaroon ng elemento ng sorpresa. Ngunit ang kasalukuyang sitwasyon kay Levi ay pinilit ang kanilang kamay, at si Shield ay walang pagpipilian kundi ang magdesisyon. Para sa kapakanan ng pagmamalaki ni Zarain, kinailangan nilang ilabas lahat. Sa sandaling iyon, ang lahat ng mata ni Zarain ay kay Levi habang papalapit siya sa hangganan. 20 minuto na ang lumipas. Kinaladkad pa rin ni Levi ang dalawang lalaki sa likuran niya sa disyerto. Alam niyang hindi ito magiging simple. Sa kabila ng walang nagpakitang humahadlang sa kanya, alam ni Levi na hindi siya pababayaan ni Zarain ng ganoon kadali, maaaring mapanganib na naghihintay sa unahan.
Tila bumagal ang oras para sa lahat habang ang lahat ay sabik na naghihintay sa malamig na pawis. Nakatakda na ang coordinate para sa pag-atake. Papasok ang target sa paligid sa T6 na minuto at 32 segundo. Weapon is check, all clear. Handa na ang lahat. Kuwait, si Bruce at ang lab ang nag-set up ng lahat, handa na sila at naghihintay. Halos lahat sila ay basang-basa sa pawis, nanginginig habang hinihintay ang unang pag-activate ng God Scepter. Pareho silang excited at kinakabahan ng sabay. Sa sandaling iyon, parehong natauhan sina Jared at Byron. Levi, inaamin ko na malakas ka. Sabi ni Jared nang malaman niyang si Levi iyon. Sigurado akong hindi ka nalalabas ng zarain ng buhay pagkatapos ng ginawa mo. Tinitigan ni Jared si Levi. Tama iyan. Tumanggo si Byron. Walang paraan para makaalis ka dito ng buhay. Hinding-hindi papayag ang kapatid ko na mangyari iyon. Nang marinig iyon, may naisip si Levi at hindi napigilan ang kanyang ngiti. Lahat sila ay sumusubok sa anumang paraan na kailangan nilang patayin ako. Pero kung mamamatay ako, siguradong sasama kayong dalawa. Biglang namula sina Byron at Jared habang pinagpapawisan sila at nanginginig. Tama iyan. Sa ganitong panahon, wala nang halaga ang buhay natin, lalo na si Jared. Ang kanilang pangunahing prioridad ay pigilan si Levi. That aside, matutuwa pa rin ako kung makikita kitang patay. Walang ibang mahalaga. Hahaha. Humagalpak ng tawa si Jared habang nakatingin kay Levi. Isa siyang ganap na baliw. Si Byron naman ay takot na nanginginig. May 5 minuto pa. Tapos 4, 3. Nagsimula ang countdown, at ang lahat ay sobrang tensyonado. Parang sisabog sila sa isang sandali. 32 segundo ang natitira. Kuwait, 3, 2, ay 1. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 1747. Dumating na ang pinakahihintay na sandali. Ito ang magiging unang activation ng God Scepter. Sa wakas ay makikita na ng mundo ang puot ng God Scepter. Si Bruce ay natatakpan ng pawis kasama ang launcher sa kanyang kamay, at lahat ng mga mata ay nasa kanya. Palm, Byron. Bulalas ni Bruce at pinindot ang buton, agad na umupo sa upuan sa likod niya. Sa pagkakataong iyon, ang lahat ng naroon ay natigilan sa isang malaking pakiramdam ng kaginhawahan at nagpakawala ng isang malalim na buntong hininga. Sa wakas tapos na. Nakakuyom ang mga kamao ng lahat ng partido sa zarain habang naghihintay sa pagdating ng God Scepter. 1 segundo, 2 segundo, mahigit 10 segundo ang lumipas, ngunit walang bakas ng anumang nangyayari. Ito ay tulad ng God Scepter ganap na hindi nakuha ang marka nito, at lahat ay nagulat. Lumipas ang maraming oras, wala pa rin. Anong nangyari? Ano ito? Ano ang nangyayari ngayon? Kuwait. Ang mga tao ng zarain ay lahat ay nagtatanong ng mga katulad na tanong. Ang lab na namamahala sa God Scepter ay lalo na natulala sa sitwasyon din. Hindi naglunsad ang God Scepter matapos pindutin ni Bruce ang button. Anong nangyayari? Ang lahat ng naroon ay natigilan sa simula, ngunit kung minsan ay nagsimulang mag-react. Lahat sila ay namangha sa nangyari, o mas partikular, kung ano ang hindi nangyari. Ano? Tumayo si Bruce mula sa sahig at umungol. Hindi ba nag-launch? Paano kaya iyon? Suriin ito. Suriin ito ngayon. Ang buong lab ay sumabog sa kaguluhan. Lahat ay nag-aagawan upang suriin at suriin kung may mga pagkakamali. Sir, nag-malfunction ang launch system. Kaya hindi natuloy ang launching. Mabilis nilang hanapin ang dahilan. Ayusin. Mabilis. Gaano katagal bago matapos ang pag-aayos? Bulalas ni Bruce. Aabutin ng hindi bababa sa 20 minuto, sir. Susubukan namin ang aming makakaya. Kuwait. Agad na sinimulan ng mga teknisyan ang mga pamamaraan sa pagkukumpuni. Walang sino mang maaaring mag-isip na ang isang error nito ay magaganap sa mga susunod na oras. Ang kritikal na 20 minuto ay nagresulta sa pag-alis ni Levi sa zarain ng walang karagdagang problema. Hindi naman pwedeng gamitin lang natin ang God Scepter sa lupa ng ibang bansa, di ba? Natahimik ang buong base habang binasag ni Bruce ang desk sa harap niya dahil sa frustration. Sabi nito, nang lumingon siya, may ngisi sa mukha nito. Ang totoo, nasa likod siya ng hindi paggana ng sistema ng paglulunsad.
Ang pangangatwiran sa likod ng kanyang aksyon ay simple. Ayaw niyang mamatay ang kapatid niyang si Byron. Si Bruce ay isang tao na naglagay ng pamilya higit sa lahat. Kung hindi, hindi niya gagawin ang lahat ng kalokohan noon. Hinding-hindi niya magagawang patayin ang sarili niyang kapatid. Para sa kanya, mas mahalaga si Byron kaysa sa pagmamalaki ni Zarain. Ang kahihiyan na natanggap nila mula kay Erudia ay maaaring palaging mabayaran, ngunit si Byron ay may isang buhay lamang. At kaya, ang malfunction ng sistema ng paglulunsad ng God Scepter ay nagpapahiwatig ng kabiguan ni Zarain na pigilan si Levi mula sa pag-alis ng bansa. Samantala, tumayo si Levi sa hangganan kasama ang dalawang lalaking kasama niya. Tumawa siya. Di ba sabi mo papatayin nila ako? Ikaw. Parehong nagulat sina Byron at Jared nang makitang ganoon kadaling mararating ni Levi ang hangganan. Tara na. Oras na para harapin ang mga parusang nararapat sa iyo pabalik sa Erudia. Sabi ni Levi habang tumatawid sa hangganan kasama sila. Pagkatapos noon, idinikit ni Levi ang putol na espada niya sa borderline ni Zarain. Malinaw ang kanyang intensyon sa isang araw. Ang espadang iyon ay patunay na pumasok si Levi sa Zarain at umalis kasama ang dalawa nitong tauhan. Ito ay patunay ng nakikitang kahihiyan na naranasan ni Zarain. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 1748. Hindi nagtagal, isang grupo ng mga mandirigma ang dumating sa hangganan ng Zarain at nakita ang sirang Northern Excalibur na nakadikit sa lupa. Ang pagkakita nito ay sumakit ang kanilang mga mata habang ang espada ay simbolo ng kahihiyan para sa kanila. Ito ang nakita patunay ng kahihiyan na kanilang natanggap. Isang lalaki ang umungal at tumayo para bunutin ang espada. Maghintay. Pinigilan siya ng lalaking nasa harapan ng karamihan. Iwanan mo dyan. Kailangang manatili doon magpakailanman. Ito ang simbolo ng kahihiyan na ibinigay sa atin ng ating mga kaaway. Ito ay magsisilbing patuloy na paalala sa mga pinagdaanan natin. Pulang-pula ang mukha ng lahat habang nakakuyom ang mga kamao sa espada. Walang umimik habang ang buong bansa ng Zarain ay tumahimik. Halos lahat ay ginawa nila para pigilan si Levi pero nauwi pa rin sa pagkabigo. Ang tinkering ni Bruce sa dulo ay nagresulta sa hindi matagumpay na paglulunsad ng God Scepter at nagbigay kay Levi ng libreng pass palabas ng bansa. Nataranta ang buong mundo nang makita nila si Levi na tumatawid sa hangganan. Hinahayaan na lang ba talaga ni Zarain si Levi? Imposible yan. Bakit nila gagawin iyon? Pero iyon ang nangyayari ngayon. Wala na siya. Ang mga tao ng Zarain ay nabaliw sa nangyari. Anong kahihiyan? Nakakahiya. Erudia. Ang ibig sabihin nito ay digmaan. Ang bawat isa ay nakakuyom ang kanilang mga kamao at isang baluktot na tingin sa kanila. Naikuyom din ni Bruce ang kanyang kamao. Hintayin mo ako, Byron. Babawi ako sayo. Pagbabayaran mo ito, Erudia. Alam niyang hindi mamamatay si Byron, kahit kay Erudia. At sapat na iyon para sa kanya. Nang makuha ni Erudia ang balita, tuwang-tuwa silang lahat. Una, binuwag nila ang ruling union. Pagkatapos, isang misteryosong mandirigma ang pumasok sa Zarain at umalis kasama ang dalawa sa kanilang mga tauhan. Sa mga pangyayaring iyon ay nagpakita ng parehong lakas ni Erudia. Si Erudia ay walang takot sa sinuman. Ang makapangyarihang dragon ay unti-unting nagigising mula sa kanyang pagkakatulog. Sino ang maaaring magkaroon ng pagkakataon na labanan ito? Sinabi ni Erudia sa mundo na ito ay, walang alinlangan, isang super bansa. Walang takot sa sinuman. Nang makita kung paano nangyari ang mga bagay, lahat ng mayayaman at sikat na umalis sa Erudia ay lubos na nabigla. Noon, ginawa nila ang lahat para makatakas. Walang mag-aakalang maiiwasan ang krisis. At hindi lang iyon, naging demonstrasyon kung gaano kalakas si Erudia. Sino ang nakakita na darating iyon? Si Erudia ang pinakamagaling sa lahat. Mahirap nang bumalik ngayon dahil isinuko ang lahat ng kanilang pagkamamamayan. Ang mga taong umalis para sa Zarain ay tiyak na mas malala ngayon. Nang gustong maging hari ni Jared, halos lahat ng kilalang tao ay natangay. Pero ngayong nahuli na si Jared, nawala sa kanila ang lahat. Ito ay lalo na para kay Logan at Henry. Malapit na silang maging cream of the cake, ngunit nasira ang lahat sa isang iglap. To top it off, pinanood talaga nila ang pag-alis ni Jared. Hindi nagtagal, dumating sina Henry,
Fabian, at ang lote sa manor. Nalaman lamang nila ang tungkol sa pinakabagong mga balita pagkatapos na buksan ang telebisyon. Agad na nagdilim ang ekspresyon ni Jenny matapos makita ang nasa balita. Nagalit si Zarain dahil kinuha ni Levi sina Byron at Jared, kaya idineklara nila na lahat ng ari-arian ng lahat na dating nagmamay-ari ng pagkamamamayan kay Herodia ay kukumpiskahin at sila ay ipapatapon. Hindi nagtagal, inanunsyo ang listahan ng pangalan, at mabilis na nakita ni Jenny ang kanyang pangalan dito. Masama ito, mabilis ang lahat, tignan mo ta, bulalas ni Jenny. Ano, nagsimulang dumaan ang lahat sa listahan ng pangalan. Nakalagay lahat ng pangalan namin. Si Zarain ay kukumpiskahin ang lahat ng mayroon tayo at ipapatapon tayo. Sa isang kisap mata ay napapalayas na sila sa mga damit na suot lang nila. Ito ay walang katotohanan. Ang mga Lopez at ang mga Black na pamilya ay parehong nawasak. Kabanata 1749. Hinding-hindi nila aasahan na makakaranas sila ng ganoong kataas-taasan sa isang araw. Noon sila ay nasa tuktok ng mundo, ngunit ngayon ay wala na sila. Ding, 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 kuwit-kuwit. Ang lahat ng kanilang mga telepono ay nag-notify sa kanila sa parehong oras. Nang buksan nila ang kanilang mga telepono, ang naghihintay sa kanila ay mas nakakakilabot na balita. Ang lahat ng kanilang mga ari-arian sa ibang bansa ay na-emptied out, maging ang mga estates, mga kotse, pati na rin ang manor. Wala na ang lahat. Sa isang iglap, wala na silang natira bukod sa suot nila dahil pati ang tinitirhan nila ay kinumpiska. Kasabay nito, naabisuhan din sila na opisyal na binawi ni Zarain ang kanilang citizenship. Hinuberan sila ng pagkakakilanlan, kasama ang kanilang mga pangalan. Ang kanilang personal na impormasyon ay wala sa global database. Naninirahan sila ngayon sa pagkatapon. Kahit na ang mga pulubi ay mas mahusay kaysa sa kanila dahil buo pa rin ang kanilang pagkakakilanlan. Nakaramdam ng pagkahilo si Fabian at agad na nawalan ng ulirat. Bakit ito nangyayari? Ano ang nagawa nating mali para maging karapat-dapat ito? Tumanggi akong tanggapin ito. Magsampa ako ng apela. Kuwit-kuwit. Sa anunsyo na iyon, ang mga tao ay nabalisa at nagprotesta na parang baliw. Kasuklam-suklam na mga bagay ang nangyayari sa buong lansangan habang ang mga taksil na iyon mula sa Herodia ay marahas na sinalakay bago puwersahang pinaalis sa bansa. Lalala lang ang mga pangyayari kapag nakalabas na sila ng bansa dahil wala na silang pagkakakilanlan. Nangangahulugan iyon na walang ibang rehiyon ang tatanggap sa kanila sa kanilang mga hangganan. Hindi sila makabalik kay Herodia o saan man. Walang tatanggap sa kanila. Ang tanging halaga na natitira sa kanila ay ang paggawa ng mahirap na trabaho. Marami ang umano sa mga human trafficking organization sa kasalukuyan na naghahanap ng mga katulad nila. Sabi nga, alam ng lahat kung ano ang mangyayari kung nahulog sila sa mga kamay ng mga organisasyong iyon. Maya-maya, maririnig ang mga yabag na papalapit sa kanila ng mabilis bago pumasok ang mga tao sa bahay. Hindi na kayo mamamayan ng Zarain. Lahat ng status mo ay binawi na. Mula ngayon, hindi ka na tinatanggap sa Zarain. Umalis ka agad. Kuwit-kuwit. Ang una nilang ginawa ay nagbigay ng utos sa dalawang pamilya na umalis ng bansa. Sir, baka may hindi pagkakaunawaan. Kami ang Lopez at ang Black family ni Herodia. Sobrang close namin ni Mr. Shimad. Tama iyan. Ang pagpapatira sa amin sa Zarain ay tiyak na magiging kapaki-pakinabang. Dapat may pagkakamali. Hindi tayo mapapadeport. Kuwit-kuwit. Sinimulan ng lahat na ipagtanggol ang kanilang sarili, ngunit hindi ito nagkakamali. Mabuti naman kayong mga tao. Walang misunderstanding dito. Ngayon lumipat. Ang mga uod na tulad mo ay hindi dapat pahintulutang manatili sa sagradong lupain tulad ng Zarain. Matigas ang ulo ng mga lalaki. Hayaan mong tanungin kita nito. Bakit mo ni-freeze lahat ng asset namin? Wala kang karapatang gawin iyon. Tumayo si Sean sa harapan. Oo, tumanggaw si Logan. Kayo ang naging bite sa amin sa Zarain. Nagpadala ka pa ng jet para sunduin kami. Paano mo mapapawalang bisa ang aming katayuan ng ganoon lang? Ano ang dahilan? Tama iyan. Paano kayo naging hindi makatwiran? Wala akong pakialam na umalis ng bansa, ngunit paano mo nakukumpiska ang lahat ng ating mga ari-arian? Sa anong batayan? Isa-isang lumapit sina Jenny at Melanie.
tulad ng dati nilang pangangatuwiran sa mga tao sa Erodia. Gayunpaman, nakalimutan nila ang isang bagay. Wala sila kay Erodia. Walang halaga ang pangangatwiran sa mga lalaking nasa harapan nila. Gusto mo ng dahilan? Narito ang iyong dahilan. Kunin sila. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 1750. Agad na sinimulan ng mga lalaki ang pag-atake sa dalawang pamilya. Kahit na ang mga tao sa mga Lopez at Black na pamilya ay itinuturing na mga martial artist ngayon, hindi pa rin sila tugma sa mga lalaking iyon. Nagpadala si Zarain ng mga piling mandirigma para harapin sila. Sa huli, one-sided affair ang nangyari dahil lahat ng tao sa dalawang pamilya ay nabugbog hanggang sa isang pulpol at nakaladkad sa isang malaking truck na parang patay na sila. Sa loob ng truck ay puno ng mga tao na nagpapatapon. Pagkaraan ng ilang oras, lahat sila ay dinala sa hangganan at itinapon na parang lahat sila ay basura, kasama na si Henry at ang lote. Kung muli kayong pumasok sa Zarain, magiging dagat na sa susunod. May nagbabala sa kanila sa hangganan. Sa sandaling iyon, si Henry at ang iba pa ay naliligaw habang nakatitig sa tigang na disyerto sa unahan nila. Hindi nila alam kung saan sila pupunta doon. Wala silang pera o pagkakakilanlan. Hindi sila makakapunta kahit saan. Sila ay nasa pinakamaraming sitwasyon na maiisip, maihahambing sa mga ganid. Nasa tuktok na tayo ng mundo, ilang sandali lang ang nakalipas. Paano ito napunta sa ganito? I really regret this. Dapat ay hindi ko na iniwan si Erodia noong una pa lang. Nagsimulang umiyak ang mga tao sa di kalayuan, nang hihinayang sa ginawa nilang desisyon. Napakatanga ko. Bakit ko iniwan si Erodia? Napakagaling ni Erodia. Oo, paano ito maihahambing sa kung ano ang mayroon tayo kay Erodia? Nawala na siguro tayo sa isip. Kuwit-kuwit, mas maraming tao ang natangay sa ipo-ipo ng mga damdamin at nagsimulang umiyak. Maging ang mga tao mula sa mga Lopez at ang mga Black na pamilya ay umiiyak sa isang ilog. Lubos nilang pinagsisihan ang mga desisyong ginawa nila. Kami ay isang grupo ng mga idiot. Bakit hindi tayo nakikinig sa mga matatanda? Nagsisisi ako sa lahat ng ginawa ko. Kung may isa pa akong pagkakataon, hindi ko naiiwan si Erodia. Mom, Dad, miss na kita. Nakakainis si Zarain. Si Yudia ang pinakamagaling. Si Jenny, Melanie, Henry, Sean, at Logan, isa-isang lumuhad, umiiyak habang hinahagulgol ang kanilang mga desisyon. Ito ang pinakamataas at pinakawalang magawa na sandali sa kanilang buhay. Gayunpaman, ang susunod na mangyayari ay ang pinakamahirap na oras na mararanasan nila. Lahat, takbo. Nagkaroon ng commotion na nagmumula sa karamihan. Lumalabas, dumating ang mga human trafficker para hulihin sila. Ang mga taong walang pagkakakilanlan tulad nila ay ang pinakamahusay na mga target upang maging mga manggagawa. Tumakbo ka, takbo. Ang lahat ay nagkalat na parang mga biktima, opisyal na nagsimula sa kanilang buhay bilang mga refugee. At gayunpaman, bahagi lamang iyon ng larawan. Sa araw na iyon, ang parehong eksena ay makikitang nangyayari sa buong hangganan ng Zarain. Iyon lang ang paraan para mailabas ni Zarain ang kanilang pagkadismaya dahil sa ginawa ni Levi. Siyempre, hindi sila naglakas loob na maglagay ng daliri sa mga Erodian na nasa ngunit Zarain. Tao pa rin sila ni Erodia. Ang tanging mga taong kanilang tinarget ay ang mga nagbigay ng kanilang pagkamamamayan kay Erodia tulad ni Sean Lopez. Pagkatapos ng lahat, sila ay makikita sa mga tao ng Zarain, at ang bansa ay maaaring gawin ang anumang nais nito sa kanila. Kuwit-kuwit, sa silangan ng Erodia, isang pribadong helicopter ang lumapag. At lumabas si Levi, kasama sina Byron at Jared kasama niya. Nandoon si Floyd at ang iba pa para ay welcome siya. Kahit nakamaskara, alam ng lahat na si Levi iyon. Ibalik si Byron kung saan siya dapat, ang kulungan. Utos ni Levi. Opo, Ginoo. Alisin mo siya. Kinawayan ni Floyd ang kanyang kamay, at agad na kinuha ni Byron. Kulay abo ang mukha ni Byron. Mukhang hindi ko iiwan si Erodia. Pagkatapos, tumingin si Levi kay Jared at sinabing, tungkol kay Jared. Tapusin mo lang ang buhay niya on the spot. Maghintay. Hindi mo siya mapapatay. Siya ang lalaki natin ngayon. Hindi mo siya mahahawakan. Kabanata 1751.
Dumating sa pinangyarihan ang ilang lalaki at babae na nakasot at pinigilan si Levi. Simula ngayon, atin si Jared Scheidt, walang tumutusok sa kanya. Pinandilatan ng babaeng nasa harapan si Levi. Saglit na natigilan si Levi. Nagulat na siya ng mga normal na tao na iyon ay mapipigilan siya. Sino kayong mga tao? Ang mga nilalaman ay nabibilang sa novel drama, org. Nag-iba ang ekspresyon ni Floyd habang ipinaliwanag niya, Master, galing sila sa Dragon Science and Technology Alliance. Sila ang namamahala sa lab na dalubhasa sa advanced na teknolohiya para sa Erudia. Sila ang pinakamalakas kay Erudia. Nagpakilala lang sila pagkatapos ng nangyari. Siya ay huminto. Ito si Winona mula sa Dragon Science and Technology Alliance. Ang pinakabatang babaeng scientist sa Erudia. Siya at ang kanyang club ay gumagawa lamang ng isang nakakatakot na super weapon. Pagkatapos, lumapit si Floyd kay Levi at bumulong sa kanyang tenga, she's not just an average Jane. Actually very capable siya. Nang marinig iyon, natigilan si Levi. Mula nang iharap ni Jared ang Diyos ng slaughter, hindi na minamaliit ng mga tao ang mga regular na tao. Kasama si Levi. Ang mga karaniwang Joe na ito ay may potensyal na mahuli silang lahat sa pamamagitan ng sorpresa, pagkatapos ng lahat. Halimbawa, ang taong nasa likod ng napakalaking hukbo ng mga martial artist ng ruling union ay maaaring isang normal na tao. Ang kailangan lang niyang gawin ay magbitaw ng isang salita o gumawa ng plano, at 10,000 martial artist ang mamamatay, ganoon lang. Sa opinyon ni Winona, karamihan sa mga martial artist ay walang ingat at walang pinag-aralan. Iyon ang dahilan kung bakit hindi siya nagkaroon ng magandang impresyon kay Levi. Nandito kami para ipaalam sa iyo na, mula ngayon, si Jared Scheidt ay opisyal na nasa ilalim ng kustodiya ng Dragon Science and Technology Alliance. Deklara ni Winona sa mayabang na tono. Natahimik si Floyd at ang iba pa. Malinaw na na-inform sila tungkol dito. Si Jared, na nasa sahig, ay pumulupot sa kanyang mga labi at tumingin kay Levi, tinutuya siya. Kahit na dinala mo ako kay Erudia, hindi mo pa rin ako mapapatay. Mapanuksong sabi ni Jared. Kung wala ka ng tanong, aalisin na namin siya. Tapos lahat ng papeles, sabi ni Winona habang lumapit kay Jared ang mga lalaking nasa likod niya. Bigyan mo ako ng isang magandang dahilan. Bulalas ni Levi habang papaalis na si Winona kasama si Jared. Napatingin sa kanya ang lahat. Ako ang nagpabalik sa kanya mula sa Zarain. Akin ang buhay niya. Maaari ko siyang patayin ilang taon na ang nakalipas. Pero pinili kong ibalik siya rito para mabayaran niya ang kanyang mga kasalanan sa lupang Erudian. Nagpatuloy si Levi. Natigilan sandali si Winona sa sinabi niya. Talaga, ikaw ang bayani ni Erudia. Hinahangaan kita dahil dyan. Ngunit mangyaring magkaroon ng karunungan upang simulan alang ang mas dakilang pamamaraan ng mga bagay. Ano ang dapat magsimula alang? Tanong ni Levi. Totoo na si Jared ay nagkasala na hindi maiisip, na karapat-dapat siya sa parusang kamatayan. Ngunit siya ang pinakadakilang henyo sa lahat ng panahon. Ang pagtatapos ng kanyang buhay ay magiging isang sayang. Sa tingin ko, mas kapaki-pakinabang kung gagamitin natin ang kanyang katalinuhan para sa ikabubuti ni Erudia. Huminto siya para huminga ng malalim. Bukod dito, nagtitiwala ako na si Jared ay isang taong alam ang pagsisisi. Mauunawaan niya kung saan siya nagkamali at maglingkod kay Erudia ng masunurin. Nang matapos si Winona ay agad na tumunog si Jared. Tama, lubos kong pinagsisihan ang lahat ng ginawa ko. Ang gusto ko lang ngayon ay isang pagkakataong humingi ng tawad. Gusto kong pagsilbihan ang makapangyarihang Erudia. Ibabahagi ko sa inyong lahat ang lahat ng nalalaman ko. Para sa lahat ng naroon, mukhang si Jared ay taos-pusong umaamin sa kanyang mga pagkakamali at naghahanap ng paraan para magsisi. Gayunpaman, kilalang-kilala ni Levi ang bastard na iyon. Sinusubukan lang niyang iligtas ang kanyang balat. So, may tanong ka pa ba? Tanong ni Winona. Umiling si Levi. Hindi. Papatayin ko lang siya. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 1752. Pambihirang kalmado ang tono ni Levi. Alam ng lahat na nandoon na papatayin niya si Jared. Maging si Jared mismo ay naiintindihan iyon. Sagipin mo ako. Pagmamakaawan niya. Alam kong nagkamali ako.
Gagawin ko ang lahat para makabawi sa lahat ng kasalanang nagawa ko. Mabilis na nagtago si Jared sa likod ni Winona bago niya iniunat ang kanyang mga braso para harangan ang pag-abante ni Levi. Kung gusto mo siyang patayin, patayin mo muna ako. Deklara ni Winona at pumikit. Nanginginig ang buong katawan niya habang naghihintay. Kumalma ka. Napakahalaga ni Jared Scheidt para patayin mo lang siya. Bakit hindi mo hayaan na gamitin muna natin ang halaga niya? Dadalhin namin siya sa iyo kapag tapos na kami sa kanya. Pakiusap huwag gawin ito. Kuwit-kuwit. Nagpanik ang lahat ng naroon. Natakot sila na baka gawin talaga ito ni Levi. Ganyan halaga si Jared. Gaano man kabigat ang mga kasalanang nagawa niya, marami pa rin ang ayaw na makita siyang patay. Nais nilang makita siyang sumikat at gamitin ang kanyang buong potensyal. Sa sandaling iyon, pidyo hininga ang lahat, naghihintay kung sasampalin ni Levi si Winona. Ang mga nilalaman ay nabibilang sa novel drama, org. Gayunpaman, hindi iyon ginawa ni Levi. Kaya, binuksan ni Winona ang kanyang mga mata sa takot at nahihiyang tumingin kay Levi. Sigurado ka bang gusto mo siyang kunin? Malamig na tanong ni Levi. Sigurado ako. Are you really hoping to see him serve Erudia with his talent? Ang lalaking ito ay isang tusong fox. Magiging delikado kapag kasama siya. Magiging mapaminsalang kapag naisagawa na niya ang kanyang mga plano. Naiintindihan ba ninyo? Paalala ni Levi sa kanila. Napalunok si Floyd at ang lote ng may kaba. Si Jared Scheidt ay isang henyo. Siya ay isang taong bumuo ng Diyos ng slaughter. Gaano chaotic iyon? Para siyang naglalakad na nuclear warhead sa puntong ito. Basta sumali siya sa Dragon Science and Technology Alliance, mananagot kami sa anumang mangyari. At saka, nakita ko na siya na naghahanap ng pagsisisi. Siguradong babalik siya ng bagong dahon. Ang panganib ay wala sa tanong. Yung iba garantisado. Si Winona naman ay may gustong sabihin ngunit nagpa siya na lunukan ang kanyang mga salita. Mukhang pumayag naman siya sa sinabi ni Levi. Sige, kunin mo siya at umalis ka. Huwag mo na akong makitang muli, o papatayin kita. Huwag kang lumingon sa akin kung may nangyari sa inyo. Sabi ni Levi. Wala talaga siyang pakialam. Ibinalik ko siya mula sa Zarain, for God's sake. Kaya ko siyang patayin kahit kailan gusto ko. Kung ang mga taong ito ay hindi gustong makinig, gawin ito. It's none of my business. Dahil doon, ngumiti si Jared at tinapunan ng masamang tingin si Levi bago umalis kasama ang Dragon Science and Technology Alliance. Maghintay ka lang, Levi. Sabi nga, medyo nag-alala si Winona, kaya iminungkahi niyang bantayan nila si Jared sa lahat ng oras at limitasyon ang lahat ng ginagawa nito. May isang pagkakataon na maaari siyang mag-isip ng ilang bagay ng palihim at magdulot ng gulo. Napakakomplikado mo, Miss Wilcox. Tiyak na nagbago si Mr. Scheidt para sa mas mahusay. Nakikita ko. At saka, tayo ang kanyang mga tagapagligtas. Kami ang nagbibigay para sa kanya, bakit niya tayo sasaktan? Kuwit-kuwit, hindi sumang-ayon ang iba kay Winona. Kaya naman, hindi na ito muling binanggit ni Winona. Samantala, si Jared ay may suot na maniacal grin sa kanyang mukha sa loob ng sasakyan. Saan mo gustong pumunta, Master? Tanong ni Floyd. Si Evie at Zoe syempre. Ngumiti si Levi. Nasa Wildefield pa sila. Sinusubukan ni Avery na turuan si Evie, kahit rank 5 lang siya. Malumanay na sabi ni Floyd. Ang Levi ngayon ay maaaring pumatay ng isang rank 7 sa isang tibok ng puso. Paano nga ba may kukumpara si Avery sa kanya? Dahil doon, dumiretso si Levi sa kanyang asawa at anak, ngunit may dumating na hindi inaasahang bagay. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 1753. Tatanggalin ng mga Eragon ang lahat ng dating sumali sa ruling union. Matagal nang napagdesisyonan ang lahat ngunit ipinagpaliban dahil sa ginawa ni Levi sa Zarain. Ngayong maayos na ang mga bagay, ipinagpatuloy nila ang plano. At kasama sa kanila mga target ang mga lalaking yumoko kay Levi sa Oakland City. Sabi nga, walang alam si Levi tungkol dito habang papunta siya sa Wildefield. Sa pagpunta doon, alam ni Levi na marami pang manlalaban. Gaano man sila kagaling magtago, nararamdaman pa rin ni Levi ang kanilang pambihirang presensya. Sa mga mata ni Levi, lahat sila ay kumikinang, kaya madaling makilala. Hindi nagtagal,
nakarating siya sa Wildefield. Sa Wildefield, sinasanay pa rin nila sina Zoe at Forlivia na para bang kinabukasan ni Wildefield, hindi alam na napatay na ni Levi ang ilang rank 7 fighters sa puntong iyon. Pagdating ni Levi, walang pumihil sa kanya. Pinapasok lang nila. Sinabi ng gobernador na matagal mo nang hindi nakita si Evie, kaya manatili muna kayo ng kaunti pa. Umiling si Levi. Hindi na iyon kailangan. Nandito ako para kunin sila. Ang mga nilalaman ay nabibilang sa novel drama, org. Ha? Anong ibig mong sabihin? Napatingin sa kanya ang gwardya na parang naguguluhan. Sabihin mo kay Avery na ibabalik ko sila sa akin. Masyado siyang mahina, kaya binabawi ko si Evie. Maaari mo lamang siyang turuan ng mga pangunahing kaalaman. Pagkasabi noon ni Levi ay nagdilim ang ekspresyon ng mga lalaking iyon, at agad na tumungo upang iulat ang kanilang narinig. Hindi nagtagal, pinalibutan ng buong Wildefield si Levi. Pagkatapos, lumitaw si Avery kasama sina Zoe at Forlivia. Pareho silang tuwang-tuwa nang makita siya dahil wala silang narinig mula sa kanya pagkatapos niyang sumabak sa labanan. Gayunpaman, pinigilan sila ni Avery na lumapit sa kanya. Hawakan ang iyong mga kabayo. Kailangan ko siyang makausap. Lumingon si Avery kay Levi at nagtanong, pinaplano mo bang umalis kasama sila? Tama iyan. Ang Wildefield ay isang maliit na lugar pa rin, kung tutuusin. Masyado kang mahina para mag-qualify bilang trainer ni Evie. Ang sinabi niya ay ikinagalit ng lahat sa Wildefield at ang ilang mga tao ay nagalit. Pulang-pula ang mga mukha nila, gustong turuan ng leksyon si Levi. Nabalisa din si Avery at ilang matatanda sa sinabi ni Levi. Ang Wildefield ay isang maliit na lugar. Anong biro? Masyadong mahina. Ako si Avery Fairclough, isang rank 5 master fighter. Samantala, hindi pinansin ni Levi ang galit at nagpatuloy, pero syempre, thankful akong tao. Ibinuhos ninyong mga tao ang inyong puso at kaluluwa sa pag-aalaga kay Evie, pagkatapos ng lahat. Kaya, ako, si Levi Garrison, ay may utang sa iyo ng isang pabor. Kung mayroon kang anumang problema, maaari mong hanapin ako upang magbigay ng tulong minsan. Kahit sino ay magagalit kapag nalaman nila ang tungkol sa pangako ni Levi kay Wildefield dahil ang kanyang pangako ay lubos na nakumpleto. Napatay niya ang higit sa 10,000 ng rank 5 fighters sa puntong iyon, kaya ang isang pabor mula sa kanya ay maaaring magresulta sa isang bagay na hindi maisip. Gayunpaman, ang pangako ni Levi ay wala sa paningin ng mga tao sa Wildefield. Umalis ka na. Bakit ka namin hahanapin kung kami ay nangyari? May problema ba sa iyo? Kuwit-kuwit. Galit sa galit ang buong Wildefield matapos marinig ang sinabi ni Levi. Aalis na ako sa kanila. At ginagamit ito na wala na kaming anumang kaugnayan sa Wildefield. Gayunpaman, ang aking pangako ay palaging magkakabisa. Nang matapos si Levi, hindi na ito napigilan ni Avery. Tingnan natin kung paano mo planong kunin sila. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 1754. Tama iyan. Huwag mong isipin ang tungkol sa pagkuha ng sinuman mula dito. Wala kang lugar para magdesisyon dito sa Wildefield. Ang lahat sa Wildefield ay parehong matigas ang ulo at matigas ang ulo. Bakit sila matatakot kay Levi kung marami pa silang malalakas na tao? Tumawa lang si Levi. Marami na siyang napatay na maliliit na pritong tulad ng sa Wildefield. Sila ay mahina gaya ng sinumang karaniwang tao. Sa sobrang kahinaan ay nadudurog sila ni Levi na parang mga langgam. Tara na, Evie, uuwi na tayo. Binuhat ni Levi si Forlivia at aalis na sana kasama sina Zoe at Mia. Tabi ka, gusto kong makita kung talagang naglakas loob siyang umalis sa Wildefield, sigaw ni Avery. Naghiwalay ang mga tao na parang dagat na pula sa tunog ng utos ni Avery. Nagpatuloy si Levi sa paglalakad habang nakasunod ang 3 tao sa likuran niya. Kung sino man sa inyo ang maglakas loob na lumabas sa pintong ito, hindi na kayo papayagang bumalik sa Wildefield. Galit na sigaw ni Avery. Alam niyang ayaw talagang umalis ni Zoe at ng iba pa. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang napakatalino na pagkakataon na pinaniniwalaan niyang walang sino man ang maaaring tanggapin. Gayunpaman, hindi man lang binigyan ni Levi ng pagkakataon ang iba na lumingon at dirdiretsong lumabas. Natigilan si Avery at iba pa nang makita ang kanilang pagtalikod. Umalis talaga sila. Ganun lang. Ano ang gagawin natin ngayon?
Gobernador. Tanong ng iba. Kung umalis si Forlivia sa Wildefield, tapos na tayo. Kung siya ay kinuha ng ibang grupo, tayo ay mapahamak. Nabaluktot ang mukha ni Avery na parang nakain lang ng bukol ng basura. Sumunod ka sa kanila. Habulin mo sila at ibalik mo sila rito kung hindi. Sa wakas ay determinado siyang bawiin si Forlivia. Nang malapit ng habulin ng Wildefield fighters ang Forlicia, nakarinig sila ng napakalaking boom. Ilang anino ang biglang dumapo sa mga pader ng lungsod mula sa itaas. Malinaw na dumating si Floyd. Ang mga nilalaman ay nabibilang sa novel drama, org. Nagulat ang mga mamamayan ng Wildefield nang makita si Floyd at ang kanyang makapangyarihang aura. Nagulat na sabi ni Avery, "Ikaw ba si Floyd?" Sinong hindi makakakilala kay Floyd? Siya ay tunay na gumawa ng isang pangalan para sa kanyang sarili sa panahon ng digmaan laban sa ruling union. How dare you? Alam mo ba kung kaninong anak ang sinusubukan mong kunin? Malamig na tumahol si Floyd. Ano? Ano ang ibig sabihin nito? Nakaramdam si Avery ng takot na unti-unting bumabalot sa kanya. Alam mo ba kung sino talaga ang tumalo sa ruling union? Maaaring nakipaglaban si Aragon sa huling bahagi ng digmaan, ngunit talagang ginawa ng mga raiders ang malaking bahagi ng gawain, sagot ni Avery. Narinig na ba ninyo lahat ang tungkol sa manlalaban mula kay Erudia na pumunta sa Zarain upang ibalik si Jared at pumatay din ng isang grupo ng mga rank 7s? Siyempre, hindi ko akalain na papatayin ang napakaraming rank 7 sa isang pagkakataon. Napabuntong hininga si Avery. Proudly, Floyd declared, "Well, I'll be the one to tell you that the person who just confronted you was the one who accomplished all that. Iyon ang aking Panginoon, si Levi Garrison." Sa sandaling nakakagulat na pahayag ni Floyd ay lumabas sa kanyang bibig, ang buong Wildefield ay nahulog sa matinding katahimikan. Gulat na gulat silang nakatingin kay Floyd. Kaya ang mandirigma na gumawa ng lahat ng mga kamangha-manghang bagay na iyon ay ang ama ni Forlivia sa lahat ng panahon. Yung plain guy. Kaya naman comfortable na siyang eyebash ang mga ito dahil mahina at mababa ang tingin sa kanila. Sa harap ng isang taong pumatay ng napakaraming rank 7s, malamang na mas mahina si Wildefield kaysa sa mga langgam. Tama si Levi. Ipinadala lamang niya si Forlivia dito upang malaman ang mga pangunahing kaalaman. Pumalakpak. Agad na napaluhod si Avery. Pawis na pawis yung iba. Anong malapit na tawag? To think na naisipan pa naming patayin siya, saan nga ba namin nakuha ang ideyang iyon? Habang papalabas sila ng Wildefield, sinimulan ni Zoe na ipahayag ang kanyang mga alalahanin. Hindi naman nila tayo hahabulin, diba? Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 1755. Magsasalita na sana si Levi nang biglang tumakbo ang mga tao palapit sa kanila. Si Avery ang nangunguna sa kanilang lahat. Pinamunuan niya ang malaking pulutong ng mga tao habang sila ay galit na tumatakbo papunta kay Levi. Kumunat ang noo niya at nagsimulang magduda sa kakayahan ni Floyd. Bakit hindi niya kayang harapin kahit ang pulutong ng mga tao? Si Zoe at ang iba ay natakot nang makita ang mga taong dumadagandong sa kanila. The moment the girls were about to scream, unang sumigaw si Avery at iba pa. Napatitig sila kay Levi na para bang marami. Agad namang tumakbo si Avery sa kabilang direksyon habang mahigpit na nakasunod sa kanyang takong ang mga taong nasa likuran niya. Hindi naman sila nandito para habulin si Levi. Papunta talaga sila sa puntod ng matandang gobernador para tingnan ang isang bagay. Gusto nilang i-double check kung sino talaga ang nagligtas kay Forlivia mula sa Shadow Order. Kakaiba, hindi ba nila hinabol? Nagdududang tanong ni Zoe. Agad namang inutusan ni Avery ang iba na buksan ang puntod pagdating nila. Sa sandaling makita nila ang natuyong bangkay sa libingan, lahat ay namulat sa iisang bagay. Walang matandang gobernador. Matagal na siyang namatay. Si Levi ang nagligtas kay Forlivia, at siya rin ang pumatay sa Shadow Order. Nasabi na niya ito sa simula, ngunit walang naniwala sa kanya. Ipinagpalagay nilang lahat na ang matandang gobernador ang tunay na bayani. Tama, hindi ba sinabi ni Mr. Garrison na tinulungan niya tayo noon? Tanong ni Avery. Tama na. Dapat talaga nating pahalagahan ang isang pagkakataong iyon. Kaya siya ay kanyang anak na babae pagkatapos ng lahat. Hindi nakakagulat na siya ay napaka-talented. Kuwit-kuwit.
Ibinalik ni Levi ang tatlo sa Northampton. Tuwang-tuwa sina lolo at lola nang makita si Forlivia. Gayunpaman, hindi natuwa si Aaron sa katotohanang pinutol ni Forlivia ang relasyon kay Wildefield. Ayos lang. Sino ang nagmamalasakit? Mas gusto naming makita si Evie araw-araw ngayon kaysa iwan siya sa Wildefield. Niyakap ng mahigpit ni na Caitlin at Emma si Forlivia. Sa mga regular na tao, ang pagiging kasama ng pamilya ang pinakamahalagang bagay. Pagkatapos ng lahat ng nangyari kanina, anay na silang maghiwalay. Gayunpaman, hindi iyon naging hadlang para mamiss nila ang isa't isa. Ang mga pamilyang Lopez at Black ay nakaranas ng higit na pagkawala kaysa sa iba. Sobrang namiss ng tatlong matatandang tao si Forlivia. Kaya naman wala silang sinabi kahit na binalik na ni Levi si Forlivia. Ano, umalis na silang lahat para kay Zarain. Nagulat si Zoe sa balita. Ngumiti lang nang walang magawa si Levi. Nakita niya sila sa Zarain ng sarili niyang mga mata. Nga pala, nakuha lang namin ang hangin ng Zarain na kumukuha ng maraming refugee mula sa Erudia. Serves them right. Dapat hindi muna sila pumunta doon. Dumura si Aaron. Maliwanag, ang balita ng kanilang nahuli ay kumalat sa buong mundo. Nako mahal, nagkaroon na ba ng masama? Tanong ni Zoe. Siyempre, ang lahat ng ito ay salamat sa misteryosong mandirigmang iyon na pumasok sa Zarain ng mag-isa upang ibalik si Jared at ang dalawang lalaki. Iyon ang ikinagalit ni Zarain na gawin ang ganoong bagay, paliwanag ni Aaron. Nabalitaan ko rin na ang misteryosong mandirigma ay ipinadala ni Eragon. Gaya ng inaasahan, tunay na magiging ligtas si Erudia sa ilalim ng puwersang lakas ng Eragon. Ang mga nilalaman ay nabibilang sa novel drama, org. Biglang may mga yabag ng paa mula sa labas ng kanilang pintuan. Dumating na si Harry at ang iba pang miyembro ng pamilya Lopez. The moment they walked in, they made a beeline for Levi. Anong nangyari? Tanong ni Zoe. Lahat ng ito ay dahil sa mga walang galang na tuwat na iyon. Sila ay pinalayas sa Zarain at walang pera sa kanilang pangalan. Wala na silang pagkakakilanlan. Sila ay itinapon sa gitna ng kawalan. Pumunta lang kami dito para hilingin kay Levi na ibalik sila at ibalik sa kanila ang kanilang pagkakakilanlan. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 1756. Nagulat ang iba sa pakiusap ng mga Lopez. Kaya't naparito sila upang hilingin kay Levi na ibalik ang iba at ibalik din ang kanilang mga pangalan bilang isang mamamayan ng Erudia. Gaano man sila pinagalitan ng mga nakatatandang miyembro ng pamilya, o gaano man nila pinagtaksilan ang kanilang mga ninuno. Kung tutuusin, paano nila natitiis na hayaan ang kanilang mga anak na magdusa sa hindi alam? Sa kabila noon, mahirap pa rin silang iligtas. Para sa isang darating na oras, wala sa kanila ang dapat umalis sa Erudia. Bukod doon, walang anumang pagkakakilanlan sina Henry at Fabian. Hindi rin sila makapasok sa Erudia. Kahit na ang mga martial artist ay hindi exempted sa rekomendasyong ito. Matapos lumabas si Eragon at talunin ang ruling union, hindi na magagawa ng mga martial artist ang anumang gusto nila. Kailangan nilang makinig sa mga Dragonites. Kaya kahit na gusto nilang ibalik sina Henry at Fabian, wala silang magawa. Noon nila nabalitaan na bumalik si Levi at sinugod siya. Para sa isang tulad ni Levi, ang pagbabalik kina Henry at Fabian pati na rin ang pagbabalik ng kanilang pagkakakilanlan ay isang bagay lamang ng paglalagay sa kanilang mga salita. Ito ay kasing dali ng pag-angat ng isang daliri para sa kanya. Oo, pinagtaksil nila si Erudia at ang kanilang mga ninuno, at nararapat na parusahan dahil doon. Gayunpaman, hindi lang natin sila mapapanood na mamatay sa isang hindi pamilyar na lupain na pinabayaan ng Diyos. Napagpasyahan naming ibalik sila. Sinong pakialam kung magalit at kutsain tayo? Levi, pumunta kami dito para hilingin na ibalik mo sila. Tama iyan. Kailangan mo lang maglagay ng isang salita para bumalik sila at maibalik ang kanilang pagkakakilanlan. Kuwit-kuwit. Iyon ang unang pagkakataon na naging magalang si Cora at iba pa kay Levi. Opisyal na ba silang lumayo sa bansa? Tanong ni Levi. Oo. Inakala ng mga batang hindi karapat-dapat na iyon ay tapos na si Erudia at tumakbo sila nang hindi man lang nakikinig sa amin. Sabi ni Meredith habang lumuluha. Tumawa si Levi. Lahat na silang matatanda ngayon, di ba? Oo, sila. Anong meron?
Walang iniisip na sagot ni Harry. Dahil nasa hustong gulang na silang lahat, dapat nilang panagutin ang kanilang mga aksyon. Sigurado ako na hindi sila biglang nagdesisyon na ipagpatuloy ang bansa sa spur of the moment. After leaving Erudia, everything they do is purely up to them, seryosong sabi ni Levi. Ano? Anong ibig sabihin yan? Tinitigan siya ng mga kapamilyang Lopez, saka hindi nila napagtanto ang ibig niyang sabihin. Ang ibig kong sabihin ay hindi ako pupunta. Since they decided to leave Erudia, they should never come back. Sa katunayan, ipapaalam ko sa lahat na walang sino mang umalis sa Erudia na pinapayagang bumalik, anuman ang mangyari. Ang mga nilalaman ay nabibilang sa novel drama, org. Matigas si Levi sa kanyang desisyon, dahilan para mapapanganga ang lahat sa silid sa gulat. How dare you? Sigaw ni Cora. Bakit hindi ko gagawin? Sabi ni Levi sabay tawa ng malamig. Umalis na sila, di ba? Hindi na sila Erudian, kaya hindi ko na kailangang ibalik sila. Gitling, ano ang sinasabi mo? Pamilya pa rin sila. Hindi ka lang makakaganti ngayon dahil nagkaroon ka ng spots kay Logan noon, sabi ni Meredith. Tama iyan. Pamilya pa rin tayo. Paano mo natitiis na makita silang mamatay sa gitna ng kawalan? Sino ka sa tingin mo? Kahit gaano ka pa kalakas ngayon, hindi mo pa rin kayang iwan ang pamilya mo ng ganyan. Lahat ng miyembro ng pamilya Lopez ay nagdadaldalan at nagtatalo. Even Emma and Caitlin piped up, Levi, you should just help them out. Ito ay isang madaling gawain para sa iyo pagkatapos ng lahat. Tingnan mo lang kung gaano sila nag-aalala. Biglang naisipan ni Cora na hinihiling kay Zoe na akitin si Levi. Gayunpaman, nanindigan si Zoe. Kasama ko si Levi sa anumang sasabihin niya. Wala akong pakialam sa kanila. Maaari silang mamatay para sa lahat ng pagmamalasakit ko. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 1757. Determinado at hindi natinag si Levi. Hindi niya bibigyan ng pagkakataon ang sino mang hikayatin siya. Wala siyang pakialam sa kanilang pagkamatay. Higit pa rito, naglabas pa siya ng isang pahayag na nagpahayag na ang bawat taong umalis kay Erudia ay pinagbabawalan na bumalik. Higit pa rito, hindi na sila magkakaroon ng pagkakataong mabawi ang kanilang katayuan bilang isang Erudian. Ang mga nilalaman ay nabibilang sa novel drama, org. Personal itong inihayag ni Levi at binigyang diin na walang sino man ang exempt sa pagsusuring ito. Ang anunsyo na ito ay kinaiinisan ng marami. Sa ngayon, ang Erudia ay lumaki at ngayon ay isa sa pinakamalakas na bansa sa mundo. Higit pa rito, maraming tao na lumipat at naninirahan sa ibang bansa ay hindi rin nagkakaroon ng magandang panahon. Pagkatapos ng lahat, ang mga mahalagang koneksyon na mayroon sila ay kay Erudia, hindi nakakalimutan ang mga pagkakataon sa trabaho. Ang mga nasa ibang bansa ay mabubuhay lamang sa ipon, ngunit matatapos iyon isang araw. Ang masama pa nito, alam din nila na sinasamantala lang sila ng ibang bansa at hindi sila tunay na tinatanggap bilang isang mamamayan. Mapapalaya sila sa sandaling mawala ang kanilang halaga. Ang pinakabagong mga pamamaraan ni Zarain ay tunay na gumising sa maraming tao. Ang Erudia ay ang pinakamagandang lugar upang maging, pagkatapos ng lahat. Kaya, kinailangan nilang bumalik sa Erudia sa lalong madaling panahon. Kaya naman maraming tao na minsan nang umalis kay Erudia ang biglang sumisigaw na bumalik. Ang ilang mga superstar at milyonaryo ay bumili pa ng kanilang mga tiket para sa paglipad pabalik sa Erudia. Ipinaliwanag nito kung bakit napakaraming tao ang nagulat sa biglaang anunsyo ni Levi. Magagawa lamang siyang isumpan ng mga matatanda dahil sa pagiging cold-blooded, ngunit wala silang magawa. Ang bagong mandato ni Levi ay nagsimulang kumilos sa buong bansa. Gayunpaman, maraming tao ang lumalaban sa mandato. Ginagamit ng ilang tao ang kanilang kapangyarihan at posisyon para pilitin silang pumasok, na nagdulot ng maraming salungatan. Kinabukasan, nakatanggap si Levi ng tawag mula kay Floyd tungkol sa isang masamang nangyayari. Isang cruise na tumitimbang ng halos 1,000,000 tonelada ay malapit nang dumating sa nakikitang daungan ng Southampton. Ang lahat ng mga pasahero sa cruise ay mga superstar, influencer at milyonaryo na minsan nang tumakas kay Erudia. Ngayong ligtas na si Erudia, naglalaban silang bumalik. Gayunpaman, ang anunsyo ni Levi ay naging imposible para sa kanila.
Kaya naman nagsama-sama ang ilan sa mga celebrity at milyonaryo mula kina Kirea at Ray Sonia para bumalik sa Erodia. Nagbook pa sila ng cruise at nagdala ng libu-libong tao kasama nila. Sa kanilang mga mata, lahat ng nasa cruise ay mga intelektual at piling tao. Para sa kanila, magiging mahalaga sila saan man sila magpunta. Kaya naman naniniwala sila na hindi sila tatanggihan ni Erodia. Sa alinmang paraan, lahat ng nasa cruise ay may ilang anyo ng kapangyarihan at mataas na posisyon sa lipunan. Sinong maglalakas loob na pigilan sila? Ang pinakamasama ay ang mga celebrity at influencer na nasa cruise ay nag-anunsyo ng balita ng kanilang pagbabalik at inanyayahan pa ang kanilang mga tagahanga na pumunta at batiin sila. Higit sa daan-daang influencer at celebrity ang naglabas ng balita ng sabay-sabay, na nagdulot ng kaguluhan sa lahat ng kanilang mga tagahanga. Nakatakdang dumating ang cruise ng alas 12 ng tanghali, ngunit ang mga tagahanga ng mga celebrity at influencer na nasa barko ay nakarating sa daungan ng 5M at nagsimulang makipaglaban para sa pinakamagandang lugar upang makita ang kanilang mga minamahal na idolo. Ang pinakanakapangingilabot na problema sa kamay ay ang mga tagahanga ay hindi titigil sa pagdating. Ayon sa ulat ni Floyd, mayroon ng humigit kumulang 5,000 fans ang nagsisiksikan sa loob ng daungan at may dumarating pa. Kinailangan ni Floyd na humingi ng tulong kay Levi dahil wala siyang ibang solusyon. Nang marinig ni Levi ang balita, nagdilim ang kanyang ekspresyon. Hindi ko inaasahan na ang mga influencer at celebrity na iyon ay napakalibang, paano nila magagamit ang kanilang mga tagahanga sa ganitong paraan. Halos walang paraan para ayusin sila. Kung tutuusin, hindi naman siguro pwedeng magpadala si Levi ng mga tao para patulan ang mga fans o itaboy sila ng puwersa. Iyon ay magiging sobrang sukdulan. Kaya naman walang magawa si Floyd kahit supreme class siya. Ang mga tagahanga ay naging mas pabago bago ng isip habang ang kanilang mga numero ay lumago. Hintayin mo lang akong dumating at ayusin ito sa aking sarili. Agad na umalis si Levi patungong Southampton. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 1758. Kawawa naman ang mga fans. Wala silang kaalam-alam na ginagamit lang sila, bulong ni Levi sa sarili habang nakatingin sa siksikan ng mga fans sa ibaba ng helicopter. Anong grupo ng mga simpleton? Sobrang mali nila sa paggamit ng fans nila laban sa atin. Alam na nila kung ano ang gagawin natin para maalis sila, maapektuhan tayo ng husto, mapilit na sabi ni Floyd matapos makita si Levi. Napakatalino din ni Floyd, ngunit wala siyang magawa pagdating sa mga bagay na tulad nito. Parang hindi niya kayang talunin ang mga ito. Mayroong halos 100,000 tagahanga ang pumupuno sa daungan nang dumating si Levi. Halos bawat pulgada ng daungan ay napuno ng sabik na mga tagahanga. Sa sandaling dumating si Levi, ganoon din ang cruise na lulan ang mga celebrity at influencer. Ang mga nilalaman ay nabibilang sa novel drama, org. Ang mga pasahero sa cruise ay tumingin sa daungan nang sila ay dumating. Sa sandaling damapo ang kanilang mga mata sa mga pulutong ng mga tagahanga, sila ay ngumiti ng alam. Lalong tuwang-tuwa sina Zian at Sadie, na nangunguna sa grupo ng mga celebrity. Nakita mo, nag-work ang plano natin, right? Ang ideya para sa kanilang mga tagahanga na dumating at batiin sila ay naging ideya ni Zian at Sadie. Kung mas maraming tagahanga ang dumating, mas mababa ang maaaring parusahan ni Erodia. Kaya naman sinigurado nilang lahat ng fans nila ay alam nilang babalik sila bago sila dumating. Inimbitahan pa nila ang isang grupo ng mga internasyonal na kinikilalang reporter na sumama sa kanila sa cruise. Sa ganoong paraan, kahit na maglakas loob si Erodia na palayasin sila, ang mga reporter ay agad na gumawa ng balita tungkol dito. Sa katunayan, sila ay talagang medyo matalino. Inihanda nila ang lahat ng ito para lang hindi sila mapaalis ni Erodia. Matapos ang lahat ng kanilang pinaplano, maaari lamang silang payagan ni Erodia na pumasok at ibalik ang kanilang mga pagkakakilanlan bilang mga mamamayan ng Erodia. Maaari silang magpatuloy na kumita ng pera mula sa Erodia at tamasahin ang kanilang matataas na posisyon sa lipunan. Sa lahat ng ito, maaari nilang kalimutan ang tungkol sa pag-alis ni Erodia. Bang! Sa wakas ay huminto ang cruise laban sa daungan. Nagsimulang maghiyawan ang mga fans na parang baliw. Paanong hindi sila matuwa nang makita ang lahat ng kanilang mga idolo at kilalang tao sa kanilang harapan?
Sinubukan ng lahat ng mga tagahanga na sumugod, ngunit sa kabutihang palad ay nagkaroon ng foresight si Floyd upang matiyak na may mga taong humaharang sa kanila sa pagtakbo sa daungan. Gayunpaman, iyon lang ang magagawa nila, ay block sila. Kung may nangyari, maaaring mawalan ng kontrol sa mga tagahangang ito. Walang paraan na sila ay maaaring tumigil kung ito ay dumating sana. Zian, Sadie, maligayang pagdating. Nakabalik ka na rin sa wakas. Ang mga pintuan ni Erudia ay laging bukas para sa iyo. Laging. Nagsimulang maghiyawan at maghiyawan ang mga tagahanga. Nagsimula itong magmukhang kagatin nila ang ulo ng sino mang magtangkang pigilan ang kanilang mga idolo sa pagpasok sa bansa. Isang medyo kahanga-hangang tanawin na makikita ang lahat ng daang libong tagahanga ng sabay-sabay. Si Floyd at ang iba ay walang paraan na gumawa ng anuman maliban sa pagharang sa mga tagahanga sa pagmabong sa kanilang mga idolo. Ang mga bagay ay mas masahol pa kaysa sa kanilang naisip. Kung sinimulan lang nilang sabihin sa kanila na, hindi, ang mga tagahangang ito ay maaaring lutuin sila. Maaapektuhan din sila ng mga nangyayaring balita sa paglabas nito. Matapos huminto sa daungan, pinayagan ni Zian at ng iba pang celebrity ang mga reporter na bumaba muna sa cruise. Ito ang numero 1 tabloid at kumpanya ng media ng Bayview. Kami ang kumpanya ng media at balita ng Adrun. Nagsimulang magpakilala ang mga reporter sa sandaling bumaba sila sa cruise at nagsimulang iset up ang kanilang mga kagamitan para mai-stream nila ang lahat ng live. Ano? Naramdaman ni Floyd na nagsimulang pumikit ang kanyang ulo sa katawa-tawang tanawin. Mukhang hindi sila magkakaroon ng pagkakataon na kumpletuhin ang isang maayos na pagbara maliban kung mali ang lahat ng mga reporter na iyon. Ngunit hindi iyon kapanipaniwala. Ang mga bagay ay talagang nawala sa kamay. Naikuyong ng mahigpit ni Floyd ang kanyang mga kamao. Hindi ito magandang sitwasyon para sa amin. Wala pa kaming solusyon para dito sa ngayon. Sa sandaling iyon, nagsimulang bumaba sa cruise si Zian at iba pang mga celebrity. Sinong nagsabing pwede kang bumaba dito? Bumalik ka sa kung saan ka nararapat. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 1759. Ang boses na sumisigaw ay halos kasing lakas ng isang landmine na lumalabas. Nagulat ang lahat sa port sa sobrang lakas at lakas ng sigaw. Ang mga elite, nakakababa pa lang sa cruise ay natulala habang nakatingin sa malayo. Dahan-daang naglakad si Levi sa view. Ang sigaw niya ang nagpatigil sa bawat tao sa pwesto. Nagulat ito maging si Floyd at iba pa. Para kay Floyd at sa iba pa, kailangan nilang alagaan ang mga bagay na maingat at malumanay. Kung maaari silang gumamit ng mga salita upang ayusin ang mga bagay, kung gayon hindi nila kailangang gumamit ng mga puwersa. Kung tutuusin, kung mas malakas ang isa, mas malamang na lumaki ang mga bagay. Masasabi pa nga sa kanila, ang paggamit ng dahas para ayusin ang ganoong sitwasyon ay ang pinakakatangang bagay na magagawa ng isang tao. Gayunpaman, sa sandaling iyon ay sumagi sa kanilang isipan, si Levi ay sumigaw sa lakas ng isang pagkulog. Nagulat din si Floyd at iba pa. Ano ang gagawin niya? Paalisan ba ang mga ito sa pamamagitan ng puwersa niya? Mga 30 segundo ang lumipas bago tuluyang bumalik sa katinoan ang lahat. Anong sinabi mo? Nauutol na sabi ni Sadie. Sinabi ko sa inyong lahat na bumalik sa pinanggalingan ninyo. Huwag mong isipin ang paglapag ng alinman sa iyong maruruming paa sa lupain ng Erudian. Umalis ngayon. Malinaw na sigaw ni Levi. Malakas ang boses niya para kalabanan ang isang lindol. Ang mga taong bumababa sa cruise ay natarante sa takot, itinaas ang kanilang mga paa sa lupa at pabalik sa hagdan. Talagang nabigla si Zian at ang iba sa sobrang tindi ni Levi. Hindi na sila naglakas loob na sumilip man lang. Ang mga tagahanga sa likod ni Levi, gayunpaman, ay hindi masaya. Hindi sila masaya matapos makita kung paano tretuhin ng isang tao ang kanilang mga idolo. Anong sinabi mo? Tinanong mo lang ba sila na Sir An? How dare you? Lahat sila elite. Ito ang magiging kawalan ni Erudia kung tatanggihan mo silang papasukin. Mas mabuting bantayan ninyong lahat ang inyong galaw. If you dare put a finger on them, hindi tayo titigil dito. Tama, hindi natin hahayaan ng ganoon kadali. Hindi ka namin papayagan. Ang mga tagahanga ay nagsimulang magprotesta laban kay Levi, at ang sitwasyon ay nagsimulang mawalan muli ng kontrol.
Ang mga reporter ay nagsimulang magtala at i-record ang lahat ng nangyayari. Naturally, ilalathala nila ang mga kwentong ito pagkatapos paggandahin ang mga ito ng mga niluwalhati sa katotohanan at mga detalye na hindi gaanong sukat. Napangiti si Zian at ang iba pa sa gulo ng pag-uulat ng balita. Gaano man kalakas ang panig ni na Levi at Floyd, ang mga celebrity na ito ay may mga tagahanga sa likod nila. Tiningnan niya ng masama si Levi. Tama iyan. Tama ang mga mahal kong tagahanga. Ang hindi pagpapasok sa amin ay isang malaking kawalan para kay Erudia. Mas mabuting ituwid mo ang iyong mga katotohanan at papasukin kami muli. Iyan talaga ang dapat mong gawin. Tumanggaw si Sadie. Oo. Priceless tayo. Mayroon akong 17 milyong tagahanga. Sino ka para sabihan kaming magloko? Sumasang-ayon ako. Mayroon akong net worth na 3 bilyon. Parang walang kwenta yon sa'yo. Naiisip mo ba kung paano magagamit ang pera? Eksakto. Ako ay nagmamay-ari ng higit sa 100 pabrika. Ang aking kontribusyon sa ekonomiya ay walang katapusan. Ang lahat ng tinatawag na elite ay nagsimulang sumigaw upang patunayan ang kanilang sarili. Ang mga nilalaman ay nabibilang sa novel drama, org. To be fair, marami sa mga sinasabi nila ay totoo. Sa kabila nito, nabigo silang banggitin ang katotohanan na hindi lamang sila nagbigay, ngunit kinuha din nila. Kung wala si Erudia, paano nila nakuha ang kanilang sinasabi, pera o pabrika? Malinaw na sila ay babalik sa lintas sa bansa ngayon na hindi sila maaaring umunlad sa ibang bansa. Ginawa nila ang kanilang sarili na napakaranggal kapag sila ay tunay na pinakamakasarili. Sumasang-ayon ako. Ako ay palaging susuporta sa iyo. Hindi ka nila hahabulin hanggat hindi nila tinatahak ang mga bangkay natin. Oo, sa pagprotekta namin sa iyo, walang maglalakas loob na tanggalin ka. Ang mga tagahanga ay naantig sa isang simpleng dedikasyon. Mas lalo silang sumikat dahil sa kanilang malalambot na salita mula sa kanilang mga idolo. Sa sandaling lumabas si Levi upang harangan sila sa pagpasok sa bansa, nagsimulang bumuo ng barikada ang mga tagahanga para pigilan siya. Nagsimulang mapangiti ng matagumpay ang lahat ng nakasakay sa cruise nang makita ang pagsisikap ng kanilang mga tagahanga. Bumaba ang tingin nila kay Levi. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 1760. Maligayang pagbabalik. Maligayang pagbabalik. Naghiyawan ang mga fans. Ang ilang mga tagahanga ay nakalaya na mula sa pak at sa paanuman ay nagtulak sa harap upang maging unang malugod sa kanilang mga idolo sa bahay. Si Zian at ang iba pang mga celebrity ay nagsimulang maglakad palabas ng cruise. Hanggat pumasok sila kay Erudia, hindi na magiging problema ang pagkuha ng kanilang pagkakakilanlan. Nalampasan na nila ang pinakamahirap na bahagi. Ang mga elite ay humakbang sa lupain ng Erudian ng buong pagmamalaki habang tinatitigan nila si Levi. Nagsisimula ng magmukhang inis si Floyd at ang kanyang mga tauhan. Ang mga bagay ay tumaas sa antas na walang sino man sa kanila ang gustong makita. Ngayon, walang paraan para maayos ang sitwasyon. Ang tanging magagawa nila ay manood. Ang malambot na diskarte ay hindi gumagana, at gayon pa man hindi nila maaaring subukang-subukan ang mahirap na paraan. Sino bang nagsabing pwede kayong umalis? Tanong ni Levi. Ano? Napunta ang mga mata ng lahat kay Levi. Naglakad siya palapit sa mga tao at huminto sa harap nila. Pamatong siya sa isang linya at malamig na tumahol, I dare any of you to try take another step. Kung may lumagpas sa linyang ito, magsasagawa ako ng matinding hakbang. Masasabi ni Floyd at ng iba pa na galit si Levi at kinakabahan. Guro, hindi ba lalala ang mga bagay kung gagawin mo ito? Bulong ni Floyd. Kung may mangyari, ako ang sisisihin dito, determinadong sabi ni Levi. Sino ka? How dare you act so arrogantly? Nagsimula na namang magkagulo ang mga fans. Ngumisi si Zian. Gusto kong makita kung ano ang gagawin mo kung lumampas ako sa linya. Tinitigan niya si Levi habang dalawang malalaking hakbang ang lampas sa linyang tinatapakan ni Levi. Nako, mahal, mukhang lumagpas na ako sa linya mo. Anong gagawin mo dyan? Sabi ni Zian sabay smirk. Nakakunot ang noo ni Levi habang nakatitig kay Zian. Boom! Sa susunod na segundo, pinalayas ni Levi si Zian sa daungan. Halos lumipad siya habang bumagsak ng malakas sa deck ng cruise. Ang lahat ay natigilan sa katahimikan muli.
Walang umasa na talagang magiging marahas siya. Oh hindi, this is not looking good, napabuntong hininga si Floyd. Sino mo para gawin ang bagay na iyon? Nang sa wakas ay napagtanto ng karamihan ang nangyari, sinimulan nilang sigawan si Levi. Ang pangalan ko ay Levi, at ako ang gumawa ng pagsulat ng iyon, ang sabi ni Levi. Hindi ka binibigyan niya ng karapatang magpatalo. Mayroon siyang 20 milyong tagahanga. How dare you? Oo, ang lakas ng loob mo. Humingi ka agad ng tawad. Galit na naghiyawan ang lahat. Ngumiti lang ng mahina si Levi at pinagpag ang kanyang kamao. Ano ang sinabi mo? Ipapakita ko sa iyo kung ano ang aking karapatan. Sa isa pang malakas na boom, isang hindi nakikitang puwersa ang nagtulak sa mga tagahanga palayo. Hindi man lang namalayan ang nangyari, nagkukumpulan na ang mga fans sa likod ni Levi. Gamit ang isa pang pagwagayway ng kanyang kamay, nagtayo si Levi ng isang hindi nakikitang pader ng hangin sa pagitan ng mga tagahanga at ng krus. Nagsimula silang nabalisa at sinubukang hamampes sa pader. Bang! 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 Lahat sila ay malakas na hamampes sa dingding at hindi nagtagumpay. Sa gitna ng galit nila, nagulat din ang mga tao. Kahit anong gawin nila, hindi nasira ang pader sa harapan nila. Si Levi ay nag-iisang pinigilan ang 100,000 tagahanga na magdulot ng karagdagang gulo. Ang mga nilalaman ay nabibilang sa novel drama, org. Nakatingin lang si Sadie at ang iba pang elite, sa gulat. Nakalarawan sila sa maraming senaryo na nangyayari, ngunit hindi nila inaasahan na magiging ganito kalakas si Levi. Pinagmamasdan sila ni Levi na may malamig na ngiti habang sinasabi, kalimutan mo na ang pagpasok kay Erodia. Bumalik ka na lang kung saan nanggaling ang sorry mo. Sa tingin ba ninyo lahat ay marami kayong naiambag? Kung hindi ka aalis ngayon, pipilitin ko kayong lahat na iwanan ang sarili ko.